Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, July 19, 2024. So lakas, sobrang lakas si PSC natin ha. So medyo sumipa yung mga bangko natin no at saka properties no, sinang video. Umakyat yung galaw niya. So maganda yung galaw natin. Nag-close tayo ng bumaba pa ba siya ng konti? 6,791.69 kasi yung nakita ko bago mag-pre-close pala is 6,800. So nag-breakout tayo sa 6,700. So very good premonition para sa coming days sa market natin. So baka ma-postpone ng konti yung yung effect ng ghost month natin. So nag-gain tayo ng 1.29% dito sa index po natin. And pinakamarami nga po na maganda yung galaw is dito sa mga banks. Sobrang lakas ng mga bangko natin. Next is yung mga property. So meron pa tayong 1.44 billion. So more than 2 billion na po yun nandito sa market natin. Ayun, nagbalikan na sila. 1.44 billion net foreign buy dito sa markets po natin. So mukhang pipildagap natin tong tong level na to malapit dito. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks for today's movements natin. So PXP pa rin yun nandito sa number 1. Unfortunately, hindi niya kinaya. Nag-try siya mag-bounce kanina eh. Pero nag-close siya negative 8.92%. So parang hindi pa naman yata totally open yung yung SC72. Nag-aantay pa sila ng mga official na um, opening. Tapos meron ginawa tong si PXP, parang nirelinquish niya yung kontrata niya dito sa SC74. So hindi ko alam kung yun din yung isa sa mga nag-cause sa kanya ng negative news. Tapos si Bloom, alam ko si Bloom din lang yung post dito eh. So meron siyang doon sa Investa, meron siyang loss na negative 1.68%. So medyo pangit yung galaw nitong si Bloom natin, medyo nag-uukay yung price action natin sa kanya at na-break niya kasi yung yung support. Ayan. So hindi kasi maganda yung yung sentiment ng mga casino, yung mga pogo, di ba? So mainit yung government natin sa kanila kaya siguro ayaw niyang umakyat. So meron siyang 101.59 million net foreign sale dito sa market natin. Tapos Converge, ayan. So bumabalik 2.38%. Meron siyang 11.44 million net foreign buy dito sa market. Tapos GGS, yan na ba yung reversal mo? So 2.2% for today's trading. And finally, meron siyang 21.06 million net foreign buy. So nagkaroon na rin siya ng net foreign buy. Tapos si BVO, meron tayong gain na 4.42%. So, tama ba? Bakit dito 4.7? So, 4.42% nakita ko. Tapos, yung, di ba, 1.4 billion net foreign buy. Sa kanya yung 449.65 million. So, tinodo si BDO natin. Lakas ng mga bangko natin. Tapos si 7-Eleven, medyo late na lumabas kagabi, di ba, yung kanyang 100% stock dividends. Kaya lang, nagulat ako, 100% stocks pero gumalaw lang siya ng 5.13%. Actually, nag-expect ako ng ceiling na naman dito kay 7 din natin eh kasi matakay mo mamimigay siya ng 100% dividends. So anyway, tingnan natin baka Monday pa hindi na-digest pa kung gaano kalaki yung impact ng 100% na stock dividends para dito kay 7-Eleven natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. So disclaimer ulit as usual sa mga bago po dito sa channel natin. Pakibasa po na maigi, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel natin. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga trending stocks review. Kung gusto mo, join ka po dito sa group natin. Gumaganda na yung yung market natin. So kung naka-subscribe ka, maraming salamat po doon sa mga nanonood dito sa mga trending stocks review, company reviews, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis natin, plus fundamentals, yung mga risk management, and yung ating mga PSE stock market study. So aral ulit tayo kasi weekends na naman tapos Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. Ayan, so wait mo, may gagawin tayong mga videos na bago kasi sumipad na naman si di ba? Si Bitcoin. Tapos follow mo ako dito sa social media.
dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Tapos ganun din po dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. I-check mo din po. And then pili ka na lang po kung ano ang gusto mong i-follow. Tapos tignan natin yung galaw dito sa Twitter, yung mga news natin. Okay. So tingnan natin. Medyo maaga po kasi itong recording natin. Hindi ko pa nakita yung summary ng market. So ito yung sinasabi ko kanina. So nag-negative news yata para kay PXP natin. So the Department of Energy has approved the surrender of service contract. Bakit kaya SC-74 in Northwest Palawan operated by PXP Energy Corporation. So most likely wala nakita doon, di ba? So binabalik kasi nila yung kanilang kontrata naman. Ayan. So tignan natin. Baka ito yung parang negative news sa ano dito sa PXP naman natin. So okay, tingnan natin by next week kung magkaroon yan ng uh, epekto. So Bank of the Philippine Islands announces offer period is 1.5-year peso denominated fixed rate bonds. PERC declares regular cash dividend of 0.05. Tapos si PXP awaits for notice of exploration resumption. So siguro nagre-ready siya para dito sa SC-72. Ayan, kasi parang hindi pa naman totally open. Medyo na-hype ba? Medyo na-excite yung ano yung mga traders natin sa mga SC-72 na stocks. Bell Corporation, a unit of SM, says is subsidiary PLC, pero pa-dilis na to, di ba, PLC, has applied for a gaming license from government regulators. BPI for subnet income up 22%. Ganda rin yung BPI, oh. Pa-breakout na pala siya. So maganda yung kanyang earnings. Tapos si Ali, LAN ICE 240 million, 14 billion sustainability linked bonds. Bell says its unit is applying for gaming license. AGI said it's leveraging its tourism and leisure segment to drive growth in the medium to long term. Tapos, ano pa ba meron dito? Kanina umaga, sino ba yung winners natin? Bangko na kaagad ng umaga eh. Ayun, sina Metrobank, BDO, Ali, SMPH, Aboitiz. So sila pala yung mga runners kanina umaga. Tapos alam ko si Bloom nga, umabot siya ng more than 3% na drop kanina umaga. So Ali redies 14 billion bond float. PXP says SC74 return won't impact its financials. Okay, so parang ito yung naging negative news. Kung kailan nagkaroon na rumors sa SC72, sa kanya give up yung SC74 contract. So CREC to participate in second bidding of MGSPs. US shares lower, medyo nag-drop ulit ng konti yung US market natin kagabi. Ali Robinson's URC, meron siyang share buyback pa rin si Ali, hindi na uubos. So shares of Bilyonaryo Pangilinan PXP Energy hit the roof Wednesday amid speculation the government had lifted a ban on oil and gas exploration. Ayan, so yan yun. Tapos yung galawan natin, si 7, so meron nga po siyang 100% stock dividend. So parang yung nangyari kay CLI last time, no? Silipin natin kung ano nangyari sa kanya itong si CLI para makita natin ano yung reaction nitong si 7. So hindi rin kasi masyadong umakit yata si CLI during that time pero nag-recover na, di ba? Yung pinaka-price action niya. Ayan. Tapos yung galaw natin sa US market, tama ba to kagabi? Ayan. So laki pala ng drop kagabi. Ayan. So medyo bad din yung yung galaw dito sa US market po natin. Okay, so yun po yung mga news. Ayan, so patalastas ulit tayo. So yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, investing or trading, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. And then kung gusto makita ko yung stocks yung mga trade natin, meron pa tayong list dito sa Patreon naman. Okay? So paki-double check mo na lang yan. So punta tayo dito sa PSE. Pa-breakout na nag-breakout na si PSE. Wala na siya dito sa 6,700 na resistance level natin. So ang next na titignan natin kay PSE, di ba, may support na tayo dyan, is dito sa, kaya niya, 7K. 7K na ba tayo o 6.8 muna? Meron siya resistance dito. Okay, dito na lang ako titingin. Meron masyado yata ang bullish sa kanya. Pero ito talaga, 6.8. Kaso nandyan na siya eh. Nandiyan na yung pinaka-price action natin eh. So dito na lang. Okay, sige. Dito na nga lang. 6,900. Ayan, medyo malapit na tayo sa sa 7K. And very good talaga kasi
binomba tayo ng ano eh, ng foreigners eh. So, as a net foreign buy natin eh, nag-a-adjust pa siya, no? Si Instagram sa natin. Pero 1.44 billion nga po yung ano, net foreign buy ng market natin. Ayan, hindi niya na-reflect. So, yung breakout natin dito, tuloy-tuloy oh. Hindi siya gumagawa ng ano, ng higher low. So, ibig sabihin, may momentum yung ano, yung market parang ito. Ay, ito nga may mga ano pa eh. May mga higher low formation pa nga dito. So medyo iba siguro ang case tong ano tong galaw na market natin. Actually, kung titingin ka sa Asian markets ngayon, laglagan sa ano eh, Asian markets. So, siguro nakita nila yung value ng mga stocks. Sobrang undervalued dito sa Philippine markets. Siguro kaya medyo pumupunta dito yung mga foreigners natin. So, okay yung SONA. Baka yung SONA, no? Next week na rin yung SONA natin eh. Ayan, so baka yun yun. Ayan, so ayun pa, overbought na si ano, PSE. Medyo hinog na rin ng konti ah. So siguro baka medyo mauntog na tayo dito sa ano eh, 6,800 nga. Okay, so anyway, bullish yung market natin. So since July 19 na ngayon, di ba? July 19, mag-ghost month na, malakas pa rin yung market. So tinitingnan ko yung dalawang scenario. So, nung last year, kung titignan mo yung index natin, August, August 3, nag-start siyang mag-pullback na malakas. So, after ng consolidation. Pero iba yung case natin eh, nag-downtrend, tapos biglang nag-bounce yung market. So, parang ang ginagawa niya, parang dito naman, July to, kailan ba to? July siya, nag-start na gumalaw ito, July to August 23. So, nag-spike din yung market natin during this time. So, baka nga ito yung susundan natin na galawan, no? Medyo malapit na. So parang ganito, huwag naman sana yung ganito na biglang drop. Alam ko meron pa rin mga COVID yata dito last time eh. Mga shutdown ng mga companies natin eh. So anyway, very bullish. Bullish po yung ano, yung galawan ng market. Okay. So, tingin tayo dito sa mga winners and losers. So, BDO yung nanguna nga po. Ayan. So, halos makabalik na kayo sa BDO. 4.7%. Metrobank, 2.19. So, mga banks yung nanguna. Ayan, nag-breakout pa pala si BPI kanina. ICT, pa-breakout ulit. 1.87. Si Ali, yung mga properties natin, pabalik na rin. Ito si Bloom, medyo nanghina nga. So, kaya pinag-uusapan. SMPH. So, maganda rin yung, ano, yung properties. Pero pinakamalakas yung banks, 1.51. AC, nagre-ready na rin, 1.19. SM, medyo halfway na rin siya, no? Halos makarecover. GGS, so tignan natin, baka yan na rin yun. And URC, ito, lakas ng URC, dumidiretso. Yung kanyang galawan, tapos Converge, bumalik nga po yung galaw. Sino pa? Si Monde, medyo hindi pa nakaka-recover si Monde natin. And sino pa ba? SEC, 0.75. Okay, nag-aantay ng dividends yan. So SEC. So yung namulalaan dito sa market, si Bloom, 1.68, saka si Jollibee, negative 0.78. Sa mga big caps si JT Cap, minus 0.66. So hindi naman ganun kalaki yung kanilang mga drop. Okay, so dito tayo sa mga movers ng market. Primex, bigla na buhay okay, wala pang volume yan. Ito si MRC, ayan. Bumalik na po yung 10% na drain up niya last time. Ayan, nagkakaroon siya ng double bottom. Tapos si Prim, nagkaroon din siya ng volume. Bumalik siya. 6% si Lotto, nagbabounce. 6.6% si 7. Ewan ko, nagulat din ako eh. Meron siyang property dividends. Pero hindi siya umakyat nga. 5% si Web. Okay, bumabalik na. 4.5%. IDC, 3.57%. Parang ready na ulit siya, no? Si IDC natin. CPG, okay, nakalabas na ako dito. Umakit pa rin. 2.86%. Tapos si Ali Converge. Okay, so yun na. Tapos dito sa losers, ayun, laki ng drop ni Tech W. So, paki-take note yung sinabi ko na or balikan niyo yung video natin kahapon. Ang Tech W is magdidilis. Ayan. So, i-double check nyo kasi nga ang sabi ko din doon sa last video, pwedeng mawalan siya ng value. So, pakibasa po na maigi ha, yung mga Tech W. So, PXP 8.92%. Sino pa ba? Ito, CNPF, nag-drop siya. Malaki 3.99%. Sino pa? May volume na lang. PX, minus 2.6%. Kinain din niya. IMI, minus walang volume. RCI, so medyo nawala yung magic ng Libiste stocks.
negative 2%, ABS, negative 1.97%, pati yung sinaani, no, nawala na rin, negative 1.75%. Okay? So yun po yung mga losers and winners dito sa market. Pero ang pinaka-winner natin since nag-rally si PSE, blue chips. And then majority niyan is banks at saka properties. Okay po. So yun po yung galawan. So tingin tayo dito sa global markets. Ayan, medyo maaga tong ano natin eh. So tingnan natin kung magbago pa maya-maya. Pero parang gustong bumagsak din ng US, no? So Nasdaq Futures, negative 0.4. Dow Futures, negative 0.2. S&P, negative 0.25. Ayan, kagabi. Naglagan. So European markets, ayan na. Naglagan na siya. Tapos, tingnan mo dito sa Asia, oh. So, majority laglagan, no? Okay, so sa atin nagpupuntahan yung ano, yung mga big institutions sa Philippine markets kasi politically, wala nang issue eh. South China Sea na lang yung problema natin, di ba? And then, nate-temper na rin yung mga inflation. So, pointing to good news sa Philippine markets natin. So, dito naman sa bandang crypto, okay, pupullback na yata yung ano, crypto natin. 63K na lang siya. Ayan, nagpupullback si Bitcoin. 3.4K si Ethereum and then 570 si BNB. Laki ng drop ngayon ha. Yan, no? So, Shiba, okay, so pullback siguro for weekends dito sa mga cryptonatics natin. Yan. So, balik tayo dito and then quick review dito sa mga stocks na gumalaw o pinag-usapan. So, unang-una, PXP. Kaya ayaw ko naman eh. Medyo ayaw natin mga speculative stocks kasi hindi pa naman confirm. Di ba? Hindi pa naman masyadong confirm. So, siguro pag na-confirm na, pipitik ulit tong si ano, PXP. So, drop na siya ng 38% simula sa kanyang pinaka-peak and nabutas yung support. So, dahil butas yung support, magiging resistance natin sa ngayon to 4.1. And hindi pa siya nakakahanap ng ano ng support. Kaya ba 'to ng ano? Parang babawiin din niya yung ano ceiling niya. So eto na no. Point dito dapat kailan nag-resist yung ano 0.618. Okay, so adjust ko ng konti 4.2. Sige, tama, 4.2 pwede. Pinaka-resistance and then support natin is dito, 3.7. Ayan, medyo malaki-laki pa yata yung ano. Si-shake out yata ni PXP ng buo yung ano, 50% niya. Tingnan natin. Kasi nandiyan naman na yung rumors eh. So, pag sabi, approved na, officially approved na. So, pipitikin ulit si, ano, si PXP natin. Negative 8.92% and 578K net foreign sell. So, kailangan niya mag-establish ng Dow G. Dow G and then siguro okay na ulit si ano si PXP natin after noon, di ba? So anyway, so hindi rin kaya ito ng technicals actually kasi naka-base tayo sa news. Panalo yung ano nagbenta dito, yung hindi masyado naging greedy. So halos 100% din yung ginalaw niya in just 2 days. Kasi nag-stay siya ng medyo matagal dito sa 6 pesos. Kaya yung mga bumili dito, malamang medyo marami na pakatlos dito ay PXP natin. Okay, so Traders Life kasama yan. Next, Bloom. Puro post si ano si Bloomberry mismo yung ano yung nagpo-post dito. Kaya pala nagti-trending si ano. Tingnan mo dito sa ano natin. Yung official account yata to ni Bloom eh. Ayun, puro Bloom yung ano um, nagtatag kay Bloom. Si Bloom na nagbibigay ng news para kay Bloom. Okay, so medyo mahina. So siguro, ewan ko kung kasama na rin sa sentiment ng Pogos. Di ba mainit si Ma'am Risa doon sa mga Pogos natin. So nag-breakdown tayo dito sa 9.2 kahapon pala. And siguro temporary lang naman din. Nag-drop na siya. Laki na rin ng drop niya. 27%. So naghahanap pa siya ng support. Wala pa siyang established na support kasi lalo na kanina medyo nag-drop siya Ito dapat na yung support niya pero nabutas niya sa 8.6. Nagkaroon siya ng temporary support dito sa 8.5. Medyo malakas yung ano niya no. Medyo malakas yung drawdown niya. Ayan Oops. Sorry. Dapat line tayo, trend lines. Hindi rin eh. Hindi rin niya kaya Talagang nag-breakdown yung ano, yung price action natin. So tatanggalin ko muna to. Anyway, downtrend naman yung ano, overall picture. And let's see kung kaya niya mag-support sa 8.5 kasi nag-ano na rin naman na siya. Nag-oversold na. So baka overdue na rin sa bounce si ano, si Bloom. Sa bigger picture, ito yung tinitingnan ko sa kanya last time dito. Ito sana ito isang malaking
rally, isang matagal na galawan, another bounce, di ba? Pero nag-breakdown. So tingnan natin kung babalik siya for the coming few days or months. Months siguro to, no? Medyo matagal to. Unless meron siyang very, very good news. So 101 million din, oh, net foreign sales. So mahina. Negative 1.68% and medyo overdue na sa technical bounce si Bloom. Okay? So yun na lang muna, long-term holders muna, yung mga traders natin sa kanya. Next, Converge. So bumabalik ah. So meron siyang pa-shakeout dito. Ito sana yung sasabihin ko na ito na yung breakdown ng price niya. Pero okay, lumaban siya, then nag-establish siya ng higher low. So yan, maganda. Meron siyang higher low formation. Yan, hindi ko pa rin naman binibitawan din si Converge natin. Pero meron siyang konting breakdown pala dito na kung trend pag-uusapan. Pero naman, higher low. So hanggat hindi siya bumabalik ulit dito sa 10.2, siguro goods pa naman siya. Ayan. So lalong-lalo na ngayon, di ba, yung rallies nandito sa mga big caps na stocks natin. So resistance 11.5 o 11.6, 2.38% yung kanyang gain for today. Pinag-usapan kasi bumalik nga 11.44 million net foreign buy. RSI natin sa kanya is medyo bullish pa rin naman. Pero may konting divergence nga tayo, May konting RSI divergence at saka MACD divergence naman. Okay, so tingnan natin. Hopefully rounding bottom, di ba? Kung bigger picture, ito may rounding bottom siya dito. Pero wala pa yung handle niya, no? Hindi pa lumalabas yung handle nitong si Converge para magmukha siyang cup and handle naman. Okay. So next, GGS, pinag-usapan pa rin kasi nga medyo battered tong stocks natin na to. So based dito sa galaw niya, medyo strong naman yung support niya. Lumalaban naman na siya eh. So meron na kasi siyang 21.06 million net foreign buy. So medyo okay na. 2.2% na gain and makita mo yung RSI niya. Tinatry din naman niyang bumalik sa bullish level natin, no? Ayan. So, okay, tingnan natin. Tapos yung price action niya, pababa. Ito naman, divergence din, no? Pababa yung price action, pero yung indicators, pataas. So, hopefully, bullish, yung tinatawag nila na bullish divergence kasi nag-stay naman sa MA20, yung yellow, nag-stay naman sa MA20 yung price action natin. So, temporary resistance dito pa rin 29 pesos. Maganda mag-breakout next dito sa MA 100 yung pinaka-main resistance ni GGS. And then next si BDO, punta tayo sa mga winners. Okay, so nilagay natin siya kasi maganda nga yung galaw niya. On the way na siya dito sa sa 52 week high niya last time, no. Dito sa around 160 pa naman yung 52 week side. Pero pabalik siya dito sa major resistances niya, mga 1.56. So ang nangyari sa kanya, parang yung sinisipat-sipat natin kay Blue. Meron siyang dito, may isang rally dito, malaking sideways na rally ng price action. So magaganda kasi yung mga earnings na lumalabas din sa kanya. Ayan, and mapapansin mo din naman, ilang araw na na to, binobomba ng foreigner. So ngayon nga 449.65 million net foreign buy and 4.4% yung galaw. So silipin natin yung historical buying nitong si Banco de Oro. So dito tayo sa historical data. Ayun net foreign. Meron din pala siya selling. Pero mas marami yung niya. Ayun 483.35. Nagbenta siya dito and then binomba niya ulit ng 400. Ayan. So maganda yung pasok na foreigners dito kay video support wise. Saan ba yung support natin? Dito pwede 145. Okay, so maganda lahat ng banks. Metrobank ganun din, no. Pa-breakout si Metrobank, si BPI pabalik na nga siya. So East West parang gusto ding mag-breakout. PNB okay din si PNB, hindi natin napapansin. Nag-ano na naman siya, nag-higher low formation na naman. Okay? And then lastly, si 7-Eleven. So, andito yung niya. So, August 1 po yung kanyang ex-date, 100% stock dividends. Pero hindi hindi natin nakita na gumalaw yung price action. So, kahit na itong usapan natin, din siya eh. Um, di ba 50% na.
So meron pa siyang 50% sana na igagalaw pero ayaw niyang gumalaw. Ayan, so tignan na lang natin. Hindi ko muna siguro, lagyan ko na lang support 108 pero yung sa taas niya kasi meron siya stock dividends eh. Tignan natin nangyari last time kay CLI. Hindi rin yata to masyadong tanda ko 2 years ago to eh. Hindi rin siya masyadong umakyat nung nag-run siya ng stock dividends. Umakyat siya. Ito, totoo. Meron siya dito. 123% stock dividends. Nung na-announce siya, pumitik siya ng 20 ilang percent to. Buti halos 30% din siya eh. Tapos after nun, ilang taon na rin siya na nag-sideways hanggang sa ngayon. Sideways pa yung galaw ni CLI natin since 2021. So medyo matagal pa lamang ipit yung mga stock dividends natin na 100%. O depende sa stocks natin. Okay? So ganyan nangyari last time kay CLI, pumitik pala siya last time. So hanggang ngayon, nandun pa rin yung niya, yung sentiment sa stock dividend. So ewan ko, ba't ayaw umakyat ni 7? Actually, ito nga, sabi ko nga kanina, inisip ko din na akyat tong si 7 eh. Kahit man lang gap up, o gap up na malaki, mga 20%, 30%. Pero hindi ganun yung ginalaw niya. So, tignan lang natin next week, baka hindi pa masyadong na-digest tong Malaki yan 100% na stocks dividend. Yun nga lang kasi, itong si 7-Eleven, medyo ayaw ng trader sa kanya. Maganda naman yung earnings niya eh. So, yung mga earnings niya is malalaki din, no? Okay, so tignan lang natin next week. Hindi ko malalagyan resistance kasi magbe-base yung galawan dito sa pag na-digest na tong 100% stock dividends. Pero syempre, upside yung ini-expect natin sa kanya na igagalaw naman niya. Okay? So, yun lang muna yung galawan natin dito sa Philippine market. So, very good. Hindi rin natin akalain na didiretso yung mga big caps na stocks natin. Pero gaya ng sabi natin, mga concentrated sa banks, yung majority ng gumalaw. Yung ating mga holdings, konti lang yung ginalaw. Property, medyo humahabol. Mining, umakyat siya, gawa ni na PXP, pero parang pabalik na rin siya. Services, hindi pa rin natin masyado nakikita din na umakyat maliban kay ICT na bull run sa ICT natin. Okay? So hopefully hindi tayo masyadong mauntog dito and umabot pa tayo ng August bago tayo mag-host month dito sa markets po natin. Ayan. So enjoy muna natin yung weekends bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa groups dito sa Crypto Ko To, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon channel. Yung mga gusto po sumali sa group, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.